Second day in San Diego. Ang ganda ng panahon. Hindi masyado kagaya ng first day namin. Ang second day namin ay nag-book kami ng hop-on, hop-off na bus. Hop-on, hop-off na bus ay isang city tour bus na pwede kang makatingin sa labas na walang salamin. Ang pinuntahan namin, inikot namin ang buong City of San Diego hanggang sa kabila ng Colorado Island. Colorado Island ay nasa San Diego. Hindi talaga yung sabi nila na Colorado City. Island siya. Tapos, nag-cross kami ng bridge papuntang Colorado. Ang ganda ng beach nila ay puting-puti yung buhangin. Yung Colorado Island, meron din silang malaking hotel na ang pangalan ay Colorado. Tapos, yung bridge nila ang haba-haba. Kung malakas yung hangin, minsan akala mo ay ilipad yung bus, pero hindi naman. Ang saya-saya lang, ngayon lang ako na nakakita na ang San Diego pala ay ang ganda ng city nila. Super linis, super organized, at andyan ang base ng military sa kanila. Minsan may show sila. Swerte kung maabutan mo yung show nila. Meron silang museum sa military malapit sa pier na pinag-angkera namin. Ang San Diego nagustuhan ko talaga dahil ang ganda-ganda rin ng mga building. So sa ngayon masasabi ko ay maganda siya. Tapos kung mag-book kayo ng hop-on, hop-off na bus, na city tour bus, meron kayong choices na pwede kayong bumaba ng 11 stop na pwede nyong puntahan kung ano ang gusto nyo. Tapos, and every 15 to 20 minutes, pwede naman kayo sumakay ulit. Ang San Diego ay meron silang malaking park. Ang tinatawag nila ay Balboa Park. Maganda yung city tour bus nila dahil yung luma nga style. Tapos, pwede mong ikutin ang buong park nila. Ang daming mga building sa loob. Maraming flower park. Iba-iba yung kulay. Meron silang mga cactus, meron silang mga rose, kung ano-ano pa. Tapos, meron silang magandang church. Meron din silang mga malalaking mga parking kasi kung pupunta ka ng private, for example, may sarili kang kotse, ay mayroon silang parking place. Ang San Diego, ang hindi ko lang alam dahil mahirap siya maghanap ng taxi kung
hindi mo alam paano. Ang San Diego, kailangan mo pala na mag-order ng Uber na taxi sa online. Hindi basta-basta na pwede ka lang mag-stop or meron silang mga parking place. Ang kagandahan ng San Diego dahil meron silang tram station or hindi siya train, pero malapit lang siya sa pier kung mag-cruise ship kayo. Meron din silang malaking stadium na dyan naglalaro ng rugby. Karamihan ng American ay ang laro nila ay rugby. Kung sa Switzerland ay meron din silang soccer. Pwede rin sa stadium nila mag-concert kung ano-ano. Kung kayo ay pupunta ng San Diego, kailangan nyo talaga puntahan ang Old Town. Yung Old Town ay yung lumang mga bahay noong panahon na na-preserve nila, na ngayon ay ginawa na nilang tourist spot. Ang ganda-ganda dahil karamihan sa kanila ay puro kahoy ang mga building, yung mga luma. At sa karamihan naman talaga ng bahay nila ay halos kahoy dahil ang sabi nila ay dahil daw yan sa earthquake na hindi agad madali masira. Maganda pala guys kung kahoy yung bahay nyo dahil kung malaking earthquake, hindi daw agad-agad nasisira. So yan, bridge na yan, papunta yan sa Colorado Island. Ang haba niyan ng bridge na yan. Maganda, pag nasa gitna ka na ng bridge, matanaw mo na ang buong city nila. Na-enjoy ko talaga ang tour namin. Ang dami ko naman natutunan dahil meron namang parang guide. Ang ganda lang sa kanila guys, yung city tour bus nila ay yung driver ay guide na rin. Sila na nag-i-explain kung ano ang mga history nila noong panahon, o kung ano man ang unang mga kapanahonan nila. Ini-study talaga nila ang buong city nila. Yun ang ganda. Dito ay nasa bridge na kami. Matanaw mo na talaga ang buong city nila. Mahangin yan dyan. Akala ko nga ilipad yung bus namin. Hindi naman. Natakot lang talaga siguro ako. Matakutin naman talaga ako eh. So, in-enjoy ko talaga yan dyan. Dahil minsanan lang maka-travel. Swerte-swerte lang naman. Kung galing ka sa hirap, tapos ngayon, maikot mo na ang buong mundo. Makikita mo na ang buong buo. Nasa kabila na kami dyan sa San Diego. Nasa Colorado Island na kami. Hindi na kami bumaba dyan sa Colorado Island dahil ay paalis na kami niyan sa gabi. So, malaki din ang San Diego pag inikot mo ng isang araw. Kaya nga, 2 araw kami dyan. Marami kaming nakita. Pero hindi siya naubos ng isang araw.
Kaya second day kami dyan sa San Diego. Kaya lang nag San Diego kami ng 2 araw dahil ay hindi natuloy yung Guatemala namin dahil meron kaguluhan nangyari. Normally ay 1 araw lang kami dyan. Pero dahil may isang stopover na cancel, nagpasalamat na rin lang man ako dahil ay ang ganda-ganda talaga ng San Diego, no? Ang dami mong makita. Ang linis-linis. Pero hindi ko naman masasabi dahil kung ano ang makikita natin ay wala nang mahirap. Meron din guys, meron din natutulog sa mga tabi-tabi, gaya rin ng Pilipinas. So, hindi mo rin masabi na ano talaga, perfect. Walang perfect. So, andito na kami niyan sa Colorado. Tapos, nag-direct kami ng Balboa Park. Ang Balboa Park, kung interesado ka talaga, ay talagang kailangan mong ikutin. Ang Balboa Park, ang dami nilang mga halaman na hindi mo pa nakikita sa Pilipinas. Maganda talaga ang Balboa Park dahil meron din silang mga show. Ang ganda ng mga building nila. Ang ganda ng mga arrangement nila. Meron silang mga show. Meron din silang mga fountain. At ang dami nilang mga ano yung makikita mo. Ang tanawin ay super ganda. Ang halaman minsan hindi mo rin maintindihan, pero meron din silang eucalypto sa San Diego. Tinanim siguro nila. May nag-a-arrange talaga, may tumitingin talaga sa Balboa Park. Kasi ang laki-laki ng Balboa Park. 2 nga yung nila fountain. Pero yung iba kasi niro-renovate pa. Kaya hindi lahat na umandar. Kaya kayo guys, kung makapunta kayo ng San Diego, punta kayo ng Balboa Park. Ikutin nyo ang buong Balboa Park. Need time. Need mga half day. So, kung interesado talaga ang tao, maganda talaga siya bisitahin. Parang mga memories mo ay hindi talaga mawala dahil hindi mo makalimutan ang city nila na maraming makikita. Balboa Park, Old Town, ang pier nila ay maganda rin, at ang Colorado Island, ang ganda-ganda. So, kung pupunta kayo ng Balboa Park, kailangan nyo lang talaga magdala ng tubig dahil sa lawak ng lugar nila ay may mga restaurant naman sila, pero of course, mahal lang naman talaga. So, malapit na kami dyan lumabas dahil sobrang init na yan dyan, guys. Umaabot na rin siya ng 27 degrees. Ang dami nilang mga kahoy, hindi ko pa nakikita dyan. At saka yung mga, alam nyo yung mga old building talaga noon. Ang kapal-kapal ng mga building nila na
pinireserve talaga nila. Ang Balboa Park, guys, ay meron silang sariling bus. Kung gusto mong ikutin ang buong park nila na hindi ka maglakad, pwede naman. Pero kailangan mo lang mag-book at magbayad din. Hindi naman lahat libre. Oo. Parang sa tingin ko, Australia lang ata ang libre halos lahat ang mga park, museum, kung ano-ano pa man. Meron silang mga bulaklak dyan na gustong-gusto ko talaga sila. Pero of course, hindi ka pwede magdala. Bawal na guys, magdala-dala kung ano-ano. Hindi na kagaya noon, pwede ka lang mamitas. Ngayon, iba na. Kaya, good luck na lang. Kung kayo ay mag-travel, huwag kayo magdala kung ano-ano. Dahil, ang laki ng multa at ang bawal dahil nga yung meron mga dalang mga hindi kagandahan para sa ibang bansa. So, dahan-dahan na kami dyan guys na pabalik sa entrance dahil ay second day namin. Ang alis namin dyan ay mga 8 o'clock in the evening. Kaya kailangan mo nang bumalik. Hindi naman siya mahirap ang akala namin dahil ang USA kailangan mong ng visa. Pero hindi naman kami nahirapan. Ang dali lang naman din namin na lampasan dahil ang good organized talaga yung ship. Ang Balboa Park, ang dami nilang mga design. Kung makikita nyo yan, ang mga building, wala kang masasabi talaga. Ang ganda-ganda, inalagaan talaga nila. Siguro meron din may-ari dyan, o baka sa city yan. Di ko alam kasi hindi ko naman talaga inalam na. Kasi alam nyo, 1 day, 2 days ka lang naman. Ang hirap naman na alamin mo pa ang kwento nila. Basta ako nag-i-enjoy lang ako dyan sa mga tanawin, mga building nila. Kasi na-amaze talaga ako sa mga building nila. Dahil, paano nila na-keep na hanggang ngayon, ilang years na ilang 100 years na na-keep talaga nila ng maigi yung lugar nila, yung building nila. Noong mga panahon naman kasi, yung mga mayayaman, tumatayo talaga sila ng mga building na hindi naman basa-basa nasisira. Kung makikita nyo yan, ang kapal-kapal ng mga building nila. Akala mo nga hindi na nasisira yan. Pero ilang taon na rin yan guys. Andyan pa nakatayo. Ang dami talagang mga tao dyan. Siguro, maganda rin dito pag sa winter. Di ko lang alam. Dyan papunta na kami sa fountain. Ang ganda ng fountain dyan siguro guys pag sa gabi. Ang laki ng fountain nila. Minsan ang sabi ng mga tao, meron show dyan sa gabi. Meron mga ginawa lang stage na gumagawa din sila ng concert sa loob. Ang daming nagre-relax dyan. Yan. Ang ganda-ganda ng fountain. Ang laki-laki niyan guys. Ang fountain na yan, sa video maliit tingnan pero sa personal ang laki niyan. Oh, meron din silang mga bulaklak na meron naman sa atin. Yung tawag ata yan, ano ba yung tawag sa atin? Gumamela ba yun?
O meron din sila. Nag-enjoy talaga ako dyan, pero sa totoo lang, yung boses ko dyan ay hindi pa siya dahil nagkaroon nga ako ng cold or ubo, na ang tagal talaga na balik yung boses ko. Akala ko, hanggang ngayon nga, yung boses ko hindi pa siya masyadong nang dahil siguro, sa travel, iba-iba yung bansa, iba-iba yung klima. Ang park nila guys ay pwede, parang nasa gitna lang siya, pwede mong ikutin by car. So, pag nakikita nyo yan, ang tanawin, ang ganda-ganda, super ganda talaga siya. Parang hindi mo ma-imagine. Yan, eucalyptus yan. At saka ito, naalala ko nga yan, paborito yan ng papa ko na bulaklak na yan. Maganda naman talaga siya. Tapos ang mga cactus nila, ang dami nilang mga iba-ibang klaseng cactus. Yung may cactus nga sila, akala mo may kahoy na siya. Tapos meron yung bilog na yan, ang mahal-mahal niyan. Tapos meron silang cactus na kulot. Kaya na-amaze nga ako. Diyan ay parang circle na yan, ginawa nila yung puro rose yan, pero yung bulaklak, patapos na nga siya. Pero maganda pa rin, meron pa rin silang mga bulaklak. Nag-ikot talaga kami dyan. Yan ay bulaklak yan ng eucalyptus. Kung sa Australia guys ay ang eucalyptus, mahilig dyan ang koala bear. Sana makita namin yan sa Australia. So, nag-ikot talaga kami dyan. Inikot namin ang buong ang dami nilang cactus, guys. Alam nyo, kung marunong kayo mag-arrange ng garden, ang ganda pala ng cactus. At saka hindi naman mahirap alagaan ang cactus, guys, dahil ay hindi siya kailangan lagi kang magdilig ng tubig. Dahil ay ang cactus hindi kailangan ng maraming tubig. Dahil sa Africa, wala naman masyadong tubig, dry na dry ang Africa. Pero nabubuhay ang mga cactus dahil merong siyang cactus guys, isang arm niya ay ilang litrong tubig. Mismo ang cactus ay nagbibigay ng sarili niyang tubig. Kaya hindi sila kailangan laging diligan. Ganda ng bulaklak niyan. Ang tanawin dyan, nag-enjoy ako. Tapos itong cactus na ito, hindi ko masyado type. Dahil ang grabe ang tinik niya. Tapos hindi naman siya maganda. At saka sa loob ng Balboa Park, hindi ka mawawala dahil ay marami silang mga karatula nilagay na kung saan ka talaga pupunta. Papunta na kami dyan sa church nila. Yung church nila nasa labas na. Tapos yan ay ang akala ko noon ay yan ang church nila. Yun pala hindi. Mga butik, mga tindahan, restaurant, kung ano-ano pa ang iba. Itong fountain ay wala, hindi pa yan maandar. So, meron silang isda dyan na koi ang tawag. Pero hindi naman siya masyadong marami. Meron din silang dyan, yung parang bao. Yung bao pala guys, nakakalangoy din pala. Meron silang water lily. At yan ang koi na naglalangoy. At saka yung bao.
Talagang malinis na malinis, guys. Kasi nabubuhay nga pati koi. Kasi ang alam ko yung koi, hindi naman siya pihikan. May isang fountain dyan na umaandar. Nasa kabila na kami niyan. Yang way na yan ay palabas na yan, guys. Dahil ay yan ang church nila. At marami silang mga yung tawag namin dyan ay giant na palmera na halaman na yan. Yan ay ang jade plant. Paborito ko yan noon. Noong nag-pandemic, nangulik talaga ako ng jade plant. Di ko alam kung meron pa ba ngayon sa Pinas. So, dyan sa papuntang labas, pupunta kami ng church. Ang daming mga payong dyan na pwede ka mag-rest. Tapos, meron silang mga dyan, upuan. Kasi, pwede ka magpahinga dyan kung napagod ka na. Kasi sa laki ba naman, mapapagod ka talaga sa sobrang laki niya. Kaya maganda, meron silang payong, meron silang upuan. Kaya, at saka kung dito ka nakatira, guys, sa San Diego, yung loob nila sa park, pwede mo dalhin yung alaga mo, ilakad mo sa loob. Hindi naman bawal. Hindi naman karamihan talaga bawal yung alaga mo dalhin sa restaurant kung saan sa park. Parang sa atin lang ata sa Pinas, hindi ka pwede magdala ng alaga mo sa mall o kung saan-saan. Basta mag-ingat lang na walang maiwan na dumi. Pag nakikita nyo yan, yung mga building nila, meron mga carving. Ang ganda tingnan yan sa personal. Hindi siya boring. Kaya, super happy ako na nakapunta ako ng San Diego. Nakarating din ako ng USA. Hindi ko naman talaga siya noon dream, pero nakarating din ako. Salamat ng marami, asawa ko. Dahil sa yun, nakarating ako kung saan-saan. Special talaga kumpara sa akin mag-world tour. World tour namin ito, guys, pangalawang beses. Kaya kung saan ang stopover namin ay nag-i-excursion, nag-city tour, nag-adventure. Kaya kung kayo din ay balang araw na darating sa inyo, gawin nyo yan. Yan ang church nila. Diba ang ganda? Ang ganda. Amazing. Super ganda siya. Yung building nila, yung mga halaman nila, kung paano talaga nila na inarrange. Sana all. Kung sa pamangkin ko, sa apo ko yan, ang sabi lagi ay sana all. Cute naman sila. Yung mga apo ko sa mga pamangkin ko, cute silang lahat. Sana manatiling mga okay sila. Meron silang mga dyan, display na mga bato na ginawang hayop, kung ano-ano. So, pagkatapos namin dyan, guys, dahan-dahan kami bumalik at papunta ng
Old Town. Sumakay na kami dyan ng city tour bus. Ang ganda ng tour bus nila guys kasi nga old bus. Ginawa nilang hoof on, hoof off. Tapos pwede mong buksan yung bintana nila. So, sana lahat tayo ay makarating ng ibang-ibang bansa. Good luck sa atin lahat. Ang saya-saya lang dahil at least na-experience ko kung paano pala ano ang buhay na makatravel, na ma-enjoy mo talaga, na hindi mo in-expect makarating ka ng ibang bansa. Thank you so much. Sana lahat tayo ay biyayaan ng magandang buhay para makarating ng ibang lugar. Guys, kahit ano naman ang gagawin ang San Diego ay siguro second kong nagustuhan na napuntahan namin. Super ganda. Tapos meron silang sailing boat dyan na lumang-luma guys. So pabalik na kami papuntang Fier. Pero inikot pa namin ang park kasi maganda ang park dyan malapit sa pier guys. Ang laki-laki ng pier nila. Super ganda. Kung makikita nyo yung city nila ay grabe kaganda. Yung mga building nila nagustuhan ko talaga. Hindi naman siya masyadong mataas ng mga building. Pero ang ganda ng mga organized nila. So sana happy memory na lang sa akin yan. Dahil nag-enjoy talaga ako. Yan guys ay ang bus na yan. Super ganda. Luma siya pero maganda. Yan, Old Town na yan guys dyan. Sa malapit sa pier, Old Town din yan. Ang daming mga souvenir shop. Of course naman, pag nag-tour tayo, lagi naman talaga ang ang souvenir. Ako, ang kinukulek ko talaga ay ang magnet na lang. Dahil, hindi mo naman talaga mabili lahat. Dahil di mo rin lang man alam kung saan mo malagay talaga balang araw. Manguli ka. Ang dami kong collection nga. Nahihirapan din naman ako. Yan ang pangalan ng seaport nila sa malapit kung saan kami nag-anchor ng cruise ship namin. Kaya, pabalik na kami niyan sa ship namin. Ang dami pong pang madaanan. Meron tumutugtog, meron naglalakad, meron relax. So, yan ang pier ng San Diego. Ang ganda ng pier nila guys. Hindi magulo yung pier nila. Meron kasing pier ang gulo-gulo na puro container.
Pero dito guys ay hindi siya magulo dahil ay organized talaga. Pagkatapos mong mag-tour talaga, ay naku guys, super sakit ng paa. Dahil sa haba ng nilakad, minsan hindi mo na kaya maglakad. Sobra ang sakit, lalo pag hindi ka nasanay. Pero, tiyaga talaga, dahil gano'n naman talaga kung mag-tour. Mas marami ang lakad. Kaya, nag-enjoy talaga ako guys. Wala na akong masabi. Ang masasabi ko lang, salamat San Diego. Binigyan mo ako ng opportunity na makita ka. Hindi ko man alam talaga ang buong kwento ninyo, pero super happy ako. Sana may next time pa. O kahit wala namang next time, okay lang. Basta, importante, nakarating ako dito ng healthy. May kunting ubo man, normal lang yan. Kaya, thank you so much. Sana lagi kang nasa isipan na napuntahan kita. Thank you so much. Yan ang park nila, ang dami nilang mga upuan. At yan ang ship nila na Navy ginawang museum. Museum na lang yun guys. Yung park nila, meron mga lamisa, may mga upuan din. At meron silang guys. Hindi naman siya kalesa. Tao na ang nagdadrive. Pero parang kalesa pa rin siya. Na sa Basilan noon, ang daming kalesa noon, yun ang sinasakyan lagi namin. Magandang memory. Magandang vacation namin. Sana lahat tayo makarating dyan. Noong panahon guys, ay ang pangarap ko lang naman ay sana pati pamilya ko makarating. Pero hindi na yan ang mangyari. Ito na yung San Diego by night. Paggabi na siya guys. Ang ganda sa gabi. Dahil paalis na kami niyan. Kaya ang masasabi ko ay sana may next time pa San Diego. Nag-enjoy talaga ako. Kaya ang masasabi ko ay good night and bye-bye San Diego. Maraming salamat sa experience na binigay mo sa akin. Sana lahat tayo ay makatour. Wish ko sa iba kong mga kapatid, sana makarating din ng ibang bansa. Wala akong ibang hangarin gaya ng na-experience ko. Yung nakapunta ng So, ang masasabi ko sa inyo guys ay thank you so much. At salamat. Good night, San Diego. Bye-bye.